Sinasabi talaga ng saligang batas na kinakailangan pag malubha ang kalusugan, dapat magbigay ng ulat sa taong bayan. Pero dahil nga pareho din ang motibasyon ni Marcos Jr. para pagtakban ng kanyang kalusugan at ano itong kanyang mga motibasyon para hindi mawala ang kumpiyansa ng Estados Unidos sa kanya na patuloy siyang suportahan bagamat siya'y sinusukan na ng taong bayan. Pangalawa, para hindi isipin ng taong bayan na po pwede nang magrevolusyon, mag-people power laban sa kanya dahil siya'y mahina ng pagkakatawan. No? At siyempre, para bigyan ng kasinungalingan na normal pa rin ang patawad sa gobyerno, ang palakad sa gobyerno, bagamat alam naman natin na maski normal ang palakad ng gobyerno, wala namang solusyon na binibigay itong Marcos Jr. sa ating mga problema ng kagutuman, sa korupsyon at iba pang mga hinaharap nating mga suliranin. No? So, ano mga kapareho? Kapareho ang mag-ama na may sakit. Kapareho ang may mag-ama na itinatago ang tunay na kalagayan ng kanilang kalusugan sa taong bayan. Pareho ang motivasyon nila para hindi mawala ang kumpiyansa ng Amerika sa kanila, para ang Pilipino ay hindi mag-isip na panahon na mag-alsa at paalisin sila sa pwesto at para iparating ang kasinungalingan na normal ang patakbo sa gobyerno. Ang mga pamamaraan, bagamat mas maraming kalayaan ngayon ng mga mamamahayag, limitado naman ang pag-release ng impormasyon. Alam niyo ba, yung mga provision sa saligang batas nga na ang kalusugan ng presidente pag malubha ay dapat isa publiko, dahil nga yan sa ginawang ng Marcos Sr. na isinikreto ang kanyang malubhang kalagayan. Kasi siyempre, pag malubhang kalagayan, alam natin, magkakaroon na ng change in presidency. At pagkaroon ng change in presidency at ayaw umalis ang presidente, yan ang iniiwasan nila. Now, ang hindi ko lang alam ngayon, kung talagang gagamit din sila ng double ni Marcos Jr. para palabasin na normal pa rin ang patakaran. Pero lumalabas naman ang katotohanan na ilan sa mga videos na kailan lang nila lumabas ay nangyari na nung nakaraan, gaya ng farewell visit ng US Ambassador. Linabas nila yung farewell visit parang 4 o 5 araw na matapos yung actual visit. Para lang pasinungalingan yung kumakalat at chismis na sunod-sunod na ang pagkatsila ng activities ni Marcos Jr. Ngayon naman po, meron naman tayong number 1, malinis, number 2, abogado, number 3, minapatunayan ng kakayahan na Vice President na magiging susunod na presidente kahit pa pumanaw na ang Marcos Jr. In fact, walang dahilan para tayo matakot kung mawala si Marcos Jr. dahil si Marcos Jr. nga, wala namang nagawang matino sa ating bayan. Puro kapalpakan.